pelikulang ito, gayong kathalaman, ay nakabase sa totoong pangyayari sa Europa na bubonic plague pandemic noong 1346 hanggang 1353, ang pinakamalubhang pandemic sa kasaysayan na kumitil ng 50 milyong katao o kalahati ng populasyon ng Europa. Nagpapadala ang simbahan ng Crusaders upang hulihin, pahirapan at patayin ang mga pinaghihinalaang mangkukulam at necromancer. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang pelikulang pinamagatang Black Death. Nagsimula ang pelikula sa voice-over mula kay Wulfstan, isang sundalo na nagtatrabaho sa simbahan noong 13th century England. Bilang tagapagpatupad ng kalooban ng simbahan, si Wulfstan ay isa sa isang grupo na tumutugis sa lahat ng bakas ng pagtataksil at kalapastanganan laban sa Diyos. Ang bubonic plague ay sakit na pumapatay sa buong England at maraming tao ang naniniwala na ang salot ay isang kaparusahan na ipinadala ng Diyos upang parusahan ang mga hindi tapat. Naniniwala siya na ang salot ay resulta ng mga taong nakipag-ugnayan sa dyablo at siya at ang kanyang mga kapwa-sundalo ay dapat tugisin at sirain ang mga mananamba ng dyablo na responsable sa salot. Si Osmond ay isang bata at baguhang monghe na naatasang pumunta sa isang kalapit na bayan. Huminto siya upang makita si Averyl, isang magandang dalaga na umiibig sa kanya. Nakumbinsi ni Osmond si Averyl na lisanin ang bayan dahil sa pagkalat ng salot. Gusto niyang tumakbo siya at magtago sa isang kagubatan. Nakiusap si Averyl kay Osmond na sumama sa kanya at sinabi sa kanya na maghihintay siya ng 1 oras bawat araw sa madaling araw sa isang partikular na landmark sa kagubatan sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos nito ay malalaman niya kung hindi siya darating. Si Osmond ay nalilito sa pagitan ng kanyang pagmamahal kay Averyl at ng kanyang mga panata sa Diyos. Pagbalik niya sa monasteryo, lumuhod siya at taimtim na nanalangin para sa isang senyales na tutulong sa kanya na pumili. Makalipas ang 1 araw, dumating sa monasteryo ang isang tropa ng mga sundalo ng simbahan. Ang mga sundalo ay pinamumunuan ni Ulrich, isang aide ng lokal na obispo. Si Ulrich at ang kanyang mga tauhan, kasama si Wulfstan, ay patungo sa isang liblib na nayon sa gilid ng isang malaking wetland upang siyasatin ang mga kwento na ito ay ligtas sa salot. Si Ulrich ay nasa monasteryo upang isama ang isa sa mga monghe bilang gabay sa mga sundalo sa wetland patungo sa nayon. Si Osmond, na lumaki sa lugar, ay nakita ito bilang tanda na kanyang ipinagdasal dahil ang ekspedisyon ay dapat dumaan sa kagubatan kung saan niya pinatago si Averyl. Sabik siyang nagboluntaryo upang gabayan ang mga sundalo. Sa daan sa kakahuyan, dumaan ang mga sundalo sa isang grupo ng mga taga-nayon na naghahanda na sunugin ng buhay ang isang babaeng pinaghihinalaang mangkukulam. Nakialam si Ulrich at pinakawalan ang babae. Inihatid siya palayo, pero ginilit ang kanyang leeg gamit ang isang patalim. Sinabi niya kay Osmond na sa sandaling makaalis ang mga kawal, agad na susunggaban muli ng mga taga-nayon ang babae at ipagpapatuloy ang pagbitay. Parang patay na din ang babae nang makasalubong nila siya at ang magagawa lang ni Ulrich ay gawing walang sakit at mabilis ang kanyang kamatayan. Nakasalubong sila ng mga nagpipinitensya at sinabing bumalik na sila dahil kamatayan lang ang aabutan nila. Habang naglalakbay, nalaman nilang nahawa ang isa nilang kasamahan at kinailangan nila siyang patayin. Dumaan sila sa kagubatan kung saan nagtatago si Averyl at gumawa ng kampo. Sa madaling araw, habang natutulog ang lahat, nagmadaling pumunta si Osmond sa landmark kung saan sinabihan siya ni Averyl na makipagkita sa kanya. Ang nahanap lamang niya ay ang kanyang duguang scarf at isang grupo ng mga bandido. Nagmadaling bumalik si Osmond sa kampo, ngunit sinundan siya ng mga tulisan doon at sinalakay ang mga sundalo. Nagkaroon ng madugong labanan. Pinatay ng mga sundalo ang karamihan sa mga tulisan, ngunit ang ilan ay nakatakas tangay ang mga kabayo. Si Osmond ay nasaksak pero nailigtas ng isang sundalo na ikinasawi nito. Dahil sa pagkawala ng mga kabayo, napilitan silang maglakad sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Nang malapit na sila, iniwan nila ang sasakyang pang-torture sa labas ng nayon.
Layon nilang hanapin ang necromancer at iharap sa paglilitis. Dumating sila sa nayon at sinalubong sila ni Hob. Tinatanggap sila nang sinabi nilang sila ay mga manlalakbay na naghahanap ng kanlungan para sa gabi. Si Osmond na nasugatan ay nagpagamot sa albularyo ng bayan na si Langiva. Pinatuloy sila sa isang abandonadong simbahan. Nakita ni Ulrich ang kwintas ng isang sundalo sa isang babae at sa tingin niya ay di normal ang nayong ito. Lahat sila ay inimbitahang kumain kasama ang mga taga-nayon sa gabi. Ngunit dahan-dahang lumalabas ang mga palatandaan na ang mga bagay ay hindi tulad ng inaakala nila sa tahimik at mapayapang nayon. Ipinakita ni Langiva ang sinasabing bangkay ni Averil na di umano ay natagpuan nila sa kagubatan. Sinabi ni Langiva na wala siyang tiwala kay Ulrich dahil ang tulad niyang sundalo ang pumatay sa asawa niya. Why did you betray me? Osmond, Nakahanap si Ulrich ng isang Diyos-Diyosan na, sa kanya, ay patunay na ang nayon ay walang Diyos at dahil doon, dapat silang lahat magbayad. Ilang sandali bago ang hapunan, dinala ni Langiva si Osmond sa isang bukid kung saan isang seremonya ang ginawa at pagkatapos ay may hinila sa tila isang mababaw na libingan at hinila palabas si Averil. Nagtatakbo si Osmond at nakarating sa lugar na maraming effigies na parang scarecrow na nasa mga tulos. Ngunit sinabi ni Langiva kay Osmond na sila ang mga labi ng huling partido ng simbahan na naghangad na patayin sila. Samantala, sina Ulrich at mga kasama niya ay tatraydurin. piss off. Ang kanilang pagkain at inumin sa hapunan ay nilagyan ng gamot na pampahilo. Sa madaling araw, silang lahat ay nakatali sa isang malalim na hukay na puno ng tubig hanggang sa kanilang mga baywang. Dito magiging malagim ang pelikula. Ang lahat ng taga-nayon ay natipon sa paligid at si Langiva ang mamumuno sa kanilang mga paglilitis. Ang nayon ay nagbuklod at lahat sila ay tinalikuran ng Diyos. Ngayon ay gusto din nilang tumalikod sa Diyos ang mga sundalo ng simbahan, ngunit lahat sila ay matigas at hindi basta matitinag. Pinili ng nayon si Frit na mauna. The blackened skin! Ipinako nila siya sa isang krus at handang patayin ng dahan-dahan at pahirapan, maliban kung tatalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Ngunit ang propesyon ni Fritz sa simbahan ay isang taga-torture. Pinahihirapan niya ang mga pinaghihinalaang mga erehe, mangkukulam at yaong mga inakusahan ng pagiging di makadiyos. Sinabi niya na wala silang maituturong bago sa kanya tungkol sa pagpapahirap at sa huli ay tinanggal ang laman loob niya. Ang susunod na sundalong pinili, na sira ang moral, ay agad na tinalikuran ang kanyang pananampalataya at Diyos sa harap ng nayon, kung saan sinabi nilang iba na 3 taga-nayon ang maghahatid sa kanya sa labas at hahayaan siyang makalaya, pero isang kasinungalingan. Dahil siya ay binigti na parang isang karaniwang kriminal sa mga puno sa labas lamang ng nayon, inutusan ni Langiva si Osmond na pumasok sa isang partikular na kalapit na bahay. Nakita niya pa rin siya na may potensyal na sumama sa kanila bilang walang paniniwala sa Diyos. Nahanap ni Osmond si Averil sa loob. Siya ay nasa isang malalim na pagkahilo, halos hindi makakilos ng maayos, ngunit siya ay buhay. Gayunpaman, para kay Osmond, mukhang wala na ang kanyang isip. Naniniwala siyang gumamit si Langiva ng itim na kapangyarihan para gawing mala-zombie si Averil. Dahil gusto niyang maligtas si Averil sa anumang sakit at pagdurusa, kumuha siya ng kutsilyo at pinalaya siya sa pamamagitan ng kamatayan at dinala ang kanyang katawan pabalik sa plaza ng nayon. Tinangka niyang saksakin si Langiva, ngunit nabitiwan ang patalim at ginulpi ni Hob. Si Langiva, na nagalit sa patuloy na pagsuway ni Ulrich, ay itinali siya sa pagitan ng 2 kabayong maghihilahan para putulin ang katawan niya. Nakiusap si Ulrich na payagan si Osmond na mga siwa ng mga huling ritual sa kanya. Habang sinimulang gawin ito ng batang monghe, tinanggal niya ang panlabas na kasuotan ni Ulrich. Ang katawan ni Ulrich ay puno ng malalaking sugat na dumudugo. Siya ay nagkasakit ng bubonic plague at ngayon ay dinala ito sa nayon bilang kanyang instrumento ng madilim na hustisya para sa kasamaan nito. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang magkulasan, samantalang ang mga kabayo ay naputol ang katawan ni Ulrich. Nakuha ng natitirang mga sundalo ang isang nahulog na kutsilyo, pinutol ang kanilang mga gapos at dinaig ang mga natitirang taga-nayon.
Sa mga sundalo, si Wolfstan lang ang nakaligtas. Hinabol ni Osmond si Langiva at inakusahan siyang pumatay kay Averil. Sumagot si Langiva na wala siyang kapangyarihan, walang pangkukulam. Isa lamang siyang napakahusay na albularyo na gumagamit sa mga halamang gamot. Iginiit niyang hindi niya pinatay si Averil. Natagpuan niya siyang buhay sa kagubatan at pinanatili lamang siyang nakadroga bilang bahagi ng planong i-convert si Osmond. Habang papalayo siya, nakiusap si Osmond kay Langiva na buhayin si Averil. Ngunit malamig niyang sinabi sa kanya na wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Lumalabas na si Osmond ang dahilan ng totoong pagkamatay ni Averil na ikinawasak niya. Inilagay ni Wolfstan si Hobbs sa isang restraint device na nakakabit sa bagon na dinala nila. Dadalhin niya si Hobbs sa simbahan para litisin bilang necromancer ng nayon kahit alam niya na si Hobbs ay hindi nagkasala ng pangkukulam o anumang anyo ng makademonyong gawain. Lumalabas na ang nayon ay nanatiling ligtas sa bubonic plague, hindi sa pamamagitan ng pangkukulam o necromancy, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagiging malayo nito mula sa natitirang bahagi ng sibilisasyon. Sa pagdating ni Ulrich sa nayon, nadala niya ang salot at sinuman sa mga taga-nayon na hindi namatay sa pakikipaglaban sa mga sundalo ay mabilis na namatay sa sakit. Ligtas na ibinalik ni Wolfstan si Osmond sa monasteryo patungo sa simbahan. Ipinaliwanag ni Wolfstan na hindi na niya muling nakita si Osmond, ngunit narinig niya ang mga kakilakilabot na kwento tungkol sa kanya. Ang pagkamatay ni Averil ay nagdulot kay Osmond ng halos mabaliw sa kalungkutan. Ang pagnanais na paghihiganti laban kay Langiva ay nagpalamig sa kanyang puso at kinuha niya ang espada bilang isang executioner para sa simbahan at pinamunuan ang walang awa ng mga krusada laban sa mga pinaghihinalaang mangkukulam. Nakikita niya ang mukha ni Langiva sa bawat babaeng hinuhuli, pinahihirapan at pinapatay sa kanyang utos. Sa huling eksena ay ipinapakita ng paghahatid ng isang takot na batang babae sa isang piitan, kung saan siya ay brutal na pinahirapan at inutusan siyang patayin kapag hindi pa rin siya umamin sa maling pananampalataya at pangkukulam. Dito ipinapakita sa atin na ang trahedya sa buhay ay maaaring magpabago sa tao mula sa pagiging banal patungo sa kadiliman. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.